kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo. Ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palumuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito ay magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabing, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating kara-karaka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda, buhat sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ilang araw na lang po at matatapos na ang kalendaryo ng ating simbahan. Malapit na po. Sa linggo, sisimulan na natin ang bagong kalendaryo sa pamamagitan ng panahon ng Adbyento. Magbabago ang lahat. No? Kung nakikita nyo, madalas naka-green ang pare, magbabago, magiging violet na. At ito yung panahon na magsisimula muli ang kalendaryo ng ating simbahan. Kaya naman, ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay tumutukoy din sa katapusan. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagsasalarawan ni Jesus tungkol sa magagandang bagay. Gaya ng tinitignan ng mga tao o pinag-uusapan ng mga tao. Sabi niya, no? Ang kahangahangang mga batong ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Lahat yan, darating ang araw, iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ng magagandang bagay, lahat ng magiginhawa, lahat ng makikinang, lahat ng makikinis, lahat yan iguguho. Sa pagsasalarawang ito,
magandang pinapahiwatig ni Jesus. Maganda o pangit na pangyayari, mayroong katapusan. Lahat, maganda man o pangit, mayroong katapusan. Yung kahirapan na nararanasan natin, mayroong katapusan. Yung kaginhawahan na nararanasan natin, mayroong katapusan. Yung sakit na nararanasan natin, mayroong katapusan. Yung problema, pagsubok, kahit ano. Kahit papakiramdam mo, tila walang katapusan. Di ba? Minsan ganon, no? Parang walang katapusan yung sakit. Walang katapusan yung galit. Walang katapusan yung tampuhan. Pero lahat yan, ang sinasabi ni Jesus, mayroong katapusan. Pero may paalala si Jesus. Ang sabi niya, mag-ingat kayo nang hindi maligaw ni numan. Alam nyo, pag may pinagdadaanan tayo, madalas naliligaw tayo. Bakit? Kasi madali tayong magpadala sa sitwasyon ng buhay. Konting hirap, saglit na sarap, isang problema, nadadala tayo. Maliit na galit, nadadala. Konting bagay, nadadala tayo. Kaya nga mag-ingat. Mag-ingat sa mga ito. Yung nararanasan mong kaginhawahan, mag-ingat din. Baka madala ka sa kagahaman. Yung nararanasan mong sakit, mag-ingat din. Maraming magtutukso sa'yo para alisin ang sakit. Maraming ganun eh. Yung magkaaway ng mga mag-asawa, sa gitna ng problema, dyan maraming pagsubok. Dyan maraming tukso. Kaya ang lahat ng ito, pinag-iingat tayo. Kaya nga, lahat ng ito, sinasabi man may katapusan, hindi dapat malungkot, hindi dapat makampante. Sa halip, dapat nakatuon sa mga bagay na ito. Yung kaginhawahan, hindi yan panghabang buhay. So anong dapat gawin? I-enjoy mo. Yung mga magulang mo na nandyan, iniisip mo ngayon, sakit ng ulo at pasaway, hindi yan panghabang buhay. Kaya samahan mo sila, pagtiyagaan mo, pagtiisan mo. Yung galit na nararamdaman mo, wag mong damdamin, wag mong dibdibin. Hindi yan panghabang buhay, mayroong katapusan. Anong pwedeng gawin? Matuto sa mga bagay na ito. Sa mga magaganda, i-enjoy. Lasapin. Lahat ito, hindi panghabang buhay. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo na ang lahat ay may katapusan. Masaya o malungkot, pangit o magandang karanasan, lahat may katapusan. Ang mahalaga sa katapusan ay kung ano ang ating naging kinahantungan. Amen.